Hello, my dear! My dear Virgo! Kumusta ka, my dear Virgo? Eto na, my dear Virgo, ang iyong first 15 days of June. This is from June 1 hanggang June 15, 2024, my dear. At ito ay general reading. Titingnan natin mga my dear Virgo, kung ano mga eksena at kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa iyong first 15 days of June. Dalawang baraha, my dear, nakakatawan sa overall energy ng first 15 days of June. Tatlong baraha, my dear, nakakatawan, my dear, sa yung money reading. Tatlong baraha ulit, my dear, nakakatawan sa yung love reading. And then 8 cards, my dear, na kakatawan, my dear, sa additional message or clarification message, my dear. And then bottom deck of the card para sa yung hidden message. Let's go na tayo, my dear Virgo. First 15 days of June, hanapin na natin ang iyong overall energy. My dear Virgo. Okay, eto daw. Ayan, dalawa. Saktong-sakto. Okay, my dear, tingnan natin. Tang. Tang, 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 tang. Okay. So, my dear, mas pinipili mo ang magkaroon ng peace of mind, okay? Posibleng tinatalikuran mo ang mga negative energy o yung mga bad energy na nangyari in the past. Mas pinipili mo rin, my dear, sa first 15 days of June na magkaroon ng emotional freedom, okay? At sa tingin ko, my dear, ang tanging magiging paraan lang, my dear, para tuluyan ka talagang makaalis doon sa or tuluyan mong makamit, my dear Virgo, yung tinatawag mong emotional freedom is yung talikuran mo, my dear, yung energy ng past, okay? So, marami sa inyo mga my dear Virgo sa first 15 days of June, ang dahan-dahan na ninyong nile-let go yung mga negative na nangyari sa past. Kung ano man yan, my dear, na nangyari sa past, na posibleng nag-hold sa'yo, naging dahilan, my dear Virgo, para hindi ka makamove forward, okay? So, yung buong eksena, my dear, ng first 15 days of June is parang ini-embrace mo na, my dear Virgo, na nangyari na yung mga bagay na nangyari. Wala ka na talagang magagawa. And patuloy na walang mangyayari sa'yo, my dear Virgo, pag hindi mo inaccept na nangyari na yung mga bagay na yon. So, nandoon yung buong eksena, my dear, ng first 15 days of June. Punta tayo, my dear, sa yung money reading. Tatlong cards tayo dito, my dear. Maganda yan, my dear, kasi at least paano, parang humahakbang ka palabas sa kadiliman, no? Kasi alam mo, my dear, kung merong masamang nangyari sa atin, sa buhay natin sa past, tapos hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin, wala talagang mangyayari talaga sa buhay natin, maski anong gawin natin. Kasi pabalik-balik lang yun eh. Parang traumatic experience ang nakukuha ko dito, okay? We have here the 3 of Cups and the 5 of Pentacles. Maganda tong ano na to, my dear, kasi posible na meron, kasi ito indication to na parang lately siguro nararamdaman mo na kapos sa usapin ng pinansyal, sobrang hirap ng daloy ng pinansyal. Itong 3 of Cups is energy of celebration, okay? Posible din, my dear, na baka meron mga tutulong sa'yo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Nararamdaman ko dito, my dear, yung parang business collaboration, parang ganon. Parang meron gusto na makakulab ka or parang meron gustong tumulong sa'yo. Pero so far, this is a celebration. Parang overcome, no? Parang na-overcome mo, parang napaglalabanan mo, my dear, yung blockage, no? Hindi more on obstacle eh. Kasi pag sinabi mong obstacle, yung pagsubok na meron ka ngayon, nakukuha ko, my dear Virgo, dun mismo siya pumapasok sa energy ng blockage, no? Dung sa parang energy ng nakaraan na parang hindi mo talaga siya matanggap-tanggap, pero sa pagsampa ng first 15 days of June, na-accept mo na siya. Kaya ang nangyayari sa usapin ng financial mo, na-overcome mo na rin yung obstacle. Kumbaga parang ano siya, my dear, parang siya yung effect ng pag-move on mo, okay? Sa pagtanggap mo, yung acceptance mo, my dear, ang nagiging effect, nagkakaroon ng progress yung usapin ng pinansyal, okay? Meron pang isang card dyan, my dear. Ay, eto na siya. Magkasama tong dalawang card na to, my dear. Ilan ba to? 3. Okay, magkakasama to, ha? The Knight of Sword. Knight of Sword is a very aggressive na energy. More on action. Okay. Ang kanyang kasunod ay, pintahan natin, my dear, is the 3 of Sword. Kita mo? Nakatingin si Knight of Sword dito sa 3 of Sword. Ibig sabihin parang enough is enough. Nangyari na ang nangyari. Anong kasama sa dulo? The 6 of Pentacles. Acceptance to, my dear. Posible yung iba din sa inyo, my dear, sasabihin din ninyo, kasalanan ko eh.
binigyan ko ng pera eh, pinamihasa ako eh. 'Di ba? Parang ganon. Hindi ka na magtuturo, my dear, sa iba, no? Although kasalanan nila, pero at the same time, parang nakukuha ko dito yung maturity, my dear Virgo. No, parang inaako mo, my dear, yung kasalanan na pinamihasa ko eh, sinanay ko eh. Yun ang nakukuha ko dito na energy, my dear. Etong card na nasa lamesa natin, my dear Virgo, ito yung transformation, my dear, na nag-umpisa doon sa pinakaugat. Kasi maraming mga tao ang gumagawa ng transformation, and yes, nakaka-move on sila, na ma-manifest nila yung bagay na gusto nilang i-manifest. Kunyari, gusto nilang yumaman. Sa kabila ng mga bagay na nangyari sa kanila, my dear, magsiset na lang ako ng example Kunyari, gusto nilang yumaman. Sa kabila ng mga bagay na nangyari sa kanila, gusto nilang yumaman. So, nangyari, yumaman sila. Pero, nung naabot na nila, my dear, yung pagyaman na yun, bumalik sila ulit sa past. Kasi hindi siya totally settled talaga. Wala talagang acceptance doon. Kumbaga, hindi nila nabigyan talaga ng malalim na rason kung bakit nangyari sa kanila yung isang bagay. Kaya ang nangyari, every time na bumabalik tayo doon sa traumatic experience natin, mga my dear Virgo, nasasayang, my dear, lahat ng effort natin. Yumaman ka, nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng maraming pera. Ang ending, bumabalik ka naman sa past. No, kung ano man yung eksena sa past na yon, wala namang masamang bumalik sa past, pero sana yung lesson, 'di ba? Yung lesson learned na lang dapat. And itong reading na to, my dear, this is a clear indication na tinutuldukan mo na talaga yung nangyari in the past. Kasi sa energy nito, my dear, lalo na dito sa Six of Pentacles, tingnan mo, parang sinasabi mo dito, my dear, na kasalanan ko rin eh, kasi pinamihasa ko. Okay, which is ang gandang ugali. Kasi ang hirap, my dear Virgo, yan ang, sa tingin ko, isa sa pinakamahirap, my dear, na gawin, na aminin mo sa sarili mo, or aminin natin sa sarili natin, mga my dear Virgo, na naging part tayo nung isang pangyayari o nung isang sitwasyon. Okay? Okay, let's go tayo. Pero so far, medyo kumakalma, medyo umaayos, my dear, yung usapin ng pinansyal. Very, very good. At dahil yun, my dear, sa acceptance na ginagawa mo. Okay, let's go tayo sa energy ng love. The Page of Cups, okay? Something fresh, something new. Okay? Ay, ang daming message, my dear. Umuulang ka ng message, okay? The Eight of Wands. Ayan, my dear. So, may parating, okay? May parating na young energy, posibleng water sign to, my dear, okay? Cancer, Scorpio, and Pisces. Pero posibleng baka fire sign siya na meron siyang energy ng water sign kasi nandito ang Wands, which is Aries, Leo, and Sagittarius, my dear. Pero hindi ko ka naman kino-close, my dear, yung ibang zodiac sign. Ang lakas lang talaga nitong dalawang card na to na posibleng fire sign siya or water sign siya or parehas silang may ganun na energy. Kaya sira-sira, bahala na. Nahirapan ako magpaliwanag. Okay. Basta ganon. Now, may parating dito, my dear. Okay? May parating. Mabilisan to. Hindi mo siya ine-expect. Baka biglang lalapit lang to sa'yo, my dear Virgo. Akala mo hold-upper. Akala mo snatcher. Pero sasabihin niya, ang ganda mo, Virgo. Ang pogi mo, Virgo. I love you. Parang ganon na nakukuha ko dito. The Ten of Pentacles, parang gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ka. And the Ace of Pentacles, parang gusto niya rin mag-provide para sa'yo. Kita mo, my dear Virgo, yung epekto ng pagle-let go sa past. Ang ganda nung nangyayari sa present life mo. No? Ang ganda. Maraming nagsasabi, yes, successful ako, ang ganda na nangyari sa buhay ko, pero nangyari, hindi nagtatagal yung success nila. Eto, my dear, sa energy ng love, merong gustong mag-settle down kasama ka. Willing siyang mag-provide para sa'yo. Willing siyang ibigay lahat para sa'yo. Okay? If you're actually in a relationship, my dear, kung ikaw ay meron ng asawa or meron ka ng kinakasama sa buhay, maganda to, my dear, kasi this is a clear indication na magiging mabait ang partner mo sa'yo. Willing siya gumawa ng mga pagbabago para sa'yo. Okay? So, nag-undergo din ang partner mo ng transformation. Okay? So, additional cards tayo, my dear Virgo. Additional cards, Virgo. Ayusin muna natin to. Ayan. Let's go tayo, my dear. Additional cards. Okay, eto daw. What is this? We have here the Four of Pentacles. Focus, concentration, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? So, napakaganda nito, my dear, kasi posibleng pinapriority mo, my dear, yung mga problema na masusolusyonan lamang ng usapin ng pinansyal. Mas alert ka, my dear, dito. Ibig sabihin, di pa kalat-kalat yung energy mo. Sobrang ganda lang yan. Okay? Let's go tayo. Ang katabi ng iyong Four of Pentacles ay si
Sino ito, my dear? Siya si Three of Sword, 'di ba? Sabi ko sa iyo, my dear, mga problema to, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Focus ka, my dear, na masolusyonan talaga siya, my dear. Nandoon talaga yung focus mo. Baka din yung iba sa inyo, my dear, tinatakasan nyo tong mga problema na to. Ngayon din, inaano na ninyo siya, hinaharap na ninyo, mga my dear, itong mga problema na to. Kasi sinesettled mo yung energy ng past eh. Yun ang nakukuha ko talaga na energy dito, my dear. Sinesettled mo siya, inaayos mo siya. Kasi ayaw mo na maging bangungot to sa'yo. Yung sobrang successful mo na, sobrang ganda na ng buhay mo, tapos biglang babalik yung past. Ay, ang pangit nung ganun, my dear. Hindi siya maganda. Okay. Next dito is the energy of Empress, okay? Ang Empress kasi is mostly the loving, caring na energy connected sa energy ng growth and maturity. Nabanggit ko kanina, my dear, na dahan-dahan mong iniintindi yung sitwasyon na nangyayari sa'yo. Binibigyan mo siya ng mas malalim na interpretasyon kung bakit siya nangyayari. And it is a sign of the Empress. Kaya mo nga din naharap itong malaking problema or itong problema na posibleng tumambay na sa'yo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal in a very matured way. Okay? So, ang ganda ng energy, my dear. Sobrang ganda. Okay? Another Three of Swords. This is more on letting go. Okay? Makikita mo dyan si Three of Swords, parang pinapalaya niya yung ibon sa kanyang dibdib. Ang dami mong Three of Swords dito, my dear. May Three of Swords ka sa taas, may Three of Swords ka sa baba. Actually, hinakot mo yung dalawang Three of Swords ng set of cards na ito. Pero ang nakukuha ko dito is masakit pero tatanggapin. Parang ganon. Masakit pero haharapin. Mahirap pero gagawin. Yun ang nakukuha ko. Acceptance talaga siya, my dear. Okay? Napagitnaan pa siya ng the Empress, so ibig sabihin more on growth talaga siya. Justice. Ma-overcome mo to, my dear, kung meron kang problema na may kinalaman sa usapin ng pinансyalan. Dahil sa energy na nire-release mo, my dear, sa first 15 days of June, ma-overcome mo na yung problema mo sa usapin ng pinansyal. And you will be amazed. No? Nakukuha ko dito talaga yung napakagandang energy ng transformation ng buhay mo. Lately, si Taurus, ang ganda din ng reading niya eh. So, ano nangyayari sa mga earth sign? 'Di ba? Parang pumapabor yata sa inyo ang universe, no? Wala pang reading si Capricorn, pero I'm looking forward na maganda din ang reading ni Capricorn. We have here the King of Wands, energy of manifestation. Ayan o. And the energy of Chariot. Mas balansin mo na, my dear, yung iyong emosyon. Okay? Mas balansin mo na yung sitwasyon. Hindi man to kaagad-agad, my dear, mag-kick in sa pagpasok ng first 15 days of June, pero dahan-dahan mong makikita, my dear, or dahan-dahan mong mararamdaman yung energy, my dear, nitong reading na to sa pagpasok ng first 15 days. Okay, last card tayo, my dear. Last card. Parang may pagka-warrior yung energy mo dito, my dear. Okay? May pagka-warrior yung energy. Okay, we have here the energy of magician. Kita mo, my dear, anong sabi ko kanina? Because you are letting go, because you are releasing negative energy, you are acceptance, 'di ba? Dahan-dahan nagbubukas ang magagandang opportunities para sa'yo. Ulitin ko, my dear Virgo. Of course, tao lang tayo, and minsan ang hirap para sa atin, mga my dear, ang tanggapin ang isang napakasaklap at napakasilimuot na sitwasyon ng buhay natin. Pero walang maidudulot yung hermit, 'di ba? Ikaw si hermit eh. Walang magandang maidudulot yun, my dear, na parang 'di ba? Gusto nating baguhin ang buhay ng ibang tao, pero ano magagawa natin kung ayaw nila? Kasi that is the energy of the hermit. Kitang-kita mo na may mali, pero wala kang magawa. And ang sakit nung ganun, 'di ba? Or else parang nag-effort ka to change something, my dear Virgo, pero hindi siya nag-work. And wala tayong magagawa, my dear. Kailangan lang, siguro tingnan natin, my dear Virgo, na ginawa natin yung best natin. Kailangan sabihin natin, my dear, sa sarili natin na ginawa natin yung best natin. And then, hindi siya nag-work. Sad to say, hindi siya nag-work. Okay? Bottom deck of the card, we have here the Six of Wands, energy of success. Congratulations, my dear Virgo. Ang ganda nung energy. Pero hindi ko siya nakukuha na kaagad-agad pagsampa ng first 15 days of June, nandoon na siya. Posible, my dear, na it is a process, no? Process. Kasi hindi naman madaling, 'di ba, magtumanggap or acceptance, no? Pero at least you are opening your eyes, you're opening your heart na ganun talaga ang buhay, my dear, okay?
Ganun talaga. Okay? So, my dear Virgo, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of June. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo tong reading na to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Thank you so much.